Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa binabantayan nating bagyo na pumasok na nga ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay base sa ating 11 p.m. Tropical Cyclone Bulletin na inisyo po ngayong araw ng Sabado, June 20, 2026. Bandang alas 10 po ng gabi ay pumasok na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na may international name na Mekala. Yung Mekala pong ibig nga sabihin ay Angel of Thunder. Ang nagbigay po ng pangalang yan ay ang bansang Thailand. So ngayon po nung pumasok na siya ng Philippine Area of Responsibility, binigyan na po natin siya ng local name na Francisco. At sa ngayon po yung huling lokasyon ng bagyong Francisco ay nasa 1,295 kilometers silangan nitong southeastern na Luzon. At ang kanyang lakas ngayon, ang lakas po ng hangin malapit sa kita nasa 95 kilometers per hour at may pagbugso naman na sa 115 kilometers per hour. Ito'y kikilos kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Wala pong direktang epekto ang bagyong Francisco sa ating bansa sa kasalukuyan. Pero makikita nyo po, no, ito po yung mga kaulapan sa may bandang labas sa bahagi ng bagyo, tinatawag nating trough o extension ng bagyo. Ito po ang nagdadala ng maulap na kalangitan. Bukas, araw ng linggo, inaasa natin magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas, gayon din sa may silangang bahagi ng Mindanao, partikular na nga itong Caraga region at Davao region. Kaya mag-ingat po, no, dahil inaasahan natin na medyo may mga pag-ulang mararanasan na nga sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At maliban nga sa bagyong Francisco, wala na tayong iba pang minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan po natin yung latest track ng bagyong Francisco. Makikita po natin sa latest track ng bagyong Francisco, ito'y patuloy na kikilos pa hilagang kanluran. Eventually po ay medyo lalapit po dito sa may extreme northern Luzon bandang araw ng Martes. Hindi natin inaalis yung posibilidad na pag medyo lumapit pa po yung bagyo ay maaari tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal sa mga susunod na araw. Lalo na nga po pag lumapit po itong bagyong Francisco dito sa ating bansa. Makikita po natin medyo maliit yung posibilidad na magkaroon ng isang landfall scenario. Ito ay tutungo na pagdating ng araw ng Martes at Miyerkules patungo na po sa may bahagi ng southern part ng Japan. So maaari po itong tumungo sa may area ng Okinawa bandang araw po ng Huwebes. So kung sakali po base sa latest track nga natin, pwedeng Huwebes o Biyernes pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Maaari nitong matrigger yung habagat, kaya posible po bandang araw ng Martes o Miyerkules medyo magiging maulap yung kalangitan dito sa may bahagi ng partikular na po ng Luzon. So patuloy po kayong tumutok sa mga magiging update ito sa bagyong Francisco. Sa lakas naman po ng hangin, inaasahan po natin bukas, medyo may mga pagbugso ng hangin sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, sa may Siquijor, Camiguin at southern portion ng Davao Oriental, Davao Occidental at Sarangani. Habang sa Lunes, may mga pagbugso rin ng hangin mararanasan dito sa may area ng Romblon, malaking bahagi ng Kabisayan, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Island. So mag-ingat po dahil nga posible yung mga pagbugso ng hangin. At inaasahan din nga po natin kung lalapit po based sa ating latest forecast track, posible tayong magtaas ang tropical cyclone wind signal number 1, particular na dito sa may northern eastern portion ng northern Luzon kapag po lumapit yung bagyo. So patuloy po kayong tumutok sa mga magiging update ng pag-asa dito sa bagyong Francisco. Sa lagay naman ng ating karagatan, makikita po natin wala po tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa at banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan. Gayunpaman, patuloy pa rin po nagpapaalala ang pag-asa sapagkat may mga thunderstorm tayo na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan. Iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. At patuloy nyo pa rin po kaming sundan sa ating iba't ibang mga social media platforms, X, Facebook,